umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-17 araw ng Enero, taong 2015. Ikatlong araw po ni Pope Francis dito sa Pilipinas. Samahan niyo po kami sa pagtutok sa bawat hakbang ng Santo Papa sa kanyang pagbisita dito sa ating bansa. Ako po si Vivian Gulia. At ako naman si Audrey Goriseta. Ito ang Pope Francis sa Pilipinas. Good morning, Viv. Good morning, Audrey. Kasama rin natin ngayon si Reverend Father Moises Eduardo S. Shego, National Shrine of the Sacred Heart, Makati Parish Priest. Good morning, Father Mox. Maligaya ako na andito ako ngayon at inimbitahan niyo ako para magbigay ng konting kuro-kuro tungkol sa pagbisita ng Santo Papa. Alam niyo po, kahapon naging abala ang Santo Papa at sana'y buong magdamag ay nakapagpahinga siya na maayos dahil ngayong araw ay magtutungo siya sa Tacloban. Oo, whole day magtutungo siya sa Tacloban, nakikisalamuha siya sa mga pamilya na naapektuhan nitong bagyong Yolanda a couple of years ago, not mga more than 1 year ago, Audrey? Dahil nga ngayon ay nasa Apostolic Nunciature pa ang Santo Papa, inaasahan siyang pupunta ng Villamor Air Base at ang kanyang departure mamaya mula Maynila patungo naman ng Tacloban ay alas 8:15 ng umaga. Inaasahan po na darating siya sa Tacloban Airport ng 9:30 a.m. at pagpatak naman po ng alas 10 ng umaga ay magkakaroon ng Holy Mass officiated by Pope Francis malapit po sa Tacloban International Airport. Alam nyo, Father Mox, ang hiling ko lang, ang dasal ko, bigyan pa ng lakas ang Santo Papa dahil alam naman natin na hindi na rin bata ang Santo Papa. Siya ay 78 years old. At kung kahapon, maaga pa lang, ang dami niya ng activities, inabot siya ng gabi. Ang alam ko, nagkaroon pa siya ng dinner sa mga Jesuits, di ba? Doon sa may Nunciature. Sa Apostolic Nunciature, yes. So, sana naman nakatulog siya ng maayos dahil siya ay babiyahe ngayon at maisagawa niya yung mga dapat gawin para sa araw na ito. Audrey, inform lang natin ng ating viewers doon sa schedule ng ating Santo Papa ngayong araw para doon sa mga interesado po na makapiling, makasalamuha ang ating Santo Papa. Ito po ang kaniyang schedule. Alas 10 po ay magkakaroon ng Holy Mass malapit sa Tacloban International Airport at pagpatak po ng 12:45 p.m. ay magkakaroon po ang ating Santo Papa ng lunch with some of the survivors of Typhoon Yolanda at doon po yan sa Archbishop's Residence sa Palo. Pagpatak naman po ng alas 3 ng hapon ay ibe-bless po ni Pope Francis ang Center for the Poor. Ito po ay mayroong meeting with priests and women and men of religious. Ang Center for the Poor po, mga kaibigan, ay isa pong bahay para sa abandoned children at pati na rin po sa elderlies. Pagpatak naman po ng 3:30 p.m. ay mayroong meeting with seminarians and families of the survivors at the Cathedral of Palo, Leyte. At sa alas 5 po ng hapon ay aalis na po muli ang ating Santo Papa sa Leyte papuntang Manila. At 6:15 a.m. inaasahan po na darating na po ang ating inaasahan po na darating na ang ating Santo Papa dito sa Villamor Air Base sa Manila. Alam mo, Vivian, dahil na-witness natin sa 2 araw ng Santo Papa dito sa Pilipinas, yung pagtanggap sa kanya dito sa Metro Manila. Mamaya abangan natin dahil sinasabi ko nga kahapon, Vivian, malalim pa yung sugat ng mga nagdaang Super Typhoon Yolanda at iba pang kalamidad dyan sa may Eastern Visayas. Paano kaya ang pagtanggap ng mga Pilipino, lalong-lalo na ng mga Katoliko sa pagdating mamaya ng Santo Papa? I am also interested to know, Audrey, kung paano i-console o ipararamdam ng ating Santo Papa ang pagmamahal ng Diyos dito sa ating mga kababayan na nawalan hindi lamang ng ari-arian, kundi maging ang kanilang pamilya. Pero siguro, i-recap natin kung ano ba ang nangyari kahapon sa ikalawang araw ng ating Santo Papa dito sa ating bansa. Una sa ating special coverage kahapon kung saan naabutan at na-witness natin mismo mula yung pag-alis ng Santo Papa dun sa may Apostolic Nunciature papatungong Malacanang. Kung saan nga, kung yung unang gabi niya ay medyo mabilis yung andar ng Pope Mobile, ito naman, ang sinakyan niya ay isang sasakyan na Volkswagen kung saan bukas naman yung bintana at kumakaway siya sa mga taong naghintay para sa kanya at medyo mabagal
andar para magkaroon yung pagkakataon na kung minsan pa nga humihinto at dinidikit pa ng driver yung Swiss doon sa mga tao. Oo, alam mo, libo-libong mga kababayan natin ang tumungo doon sa Quirino Avenue at Nagtahan Bridge, para makita ang ating Santo Papa. Mayroon silang dalang mga images ng Nazareno, ni Virgin Mary, Rosary, para ipabless sa ating Santo Papa. At hindi naman sila binigo ng ating Santo Papa dahil talagang lahat kinawayan, binless ang kanilang mga dala dahil nga sobrang dahan, sobrang bagal ng motorcade, ng motorcade nitong si Pope Francis mula sa Apostolic Nunciature papuntang Malacanang. At alam mo, Audrey, nagkaroon din ng pagkakataon yung mga babies sa Malacanang na mahalikan, mahagkan ang ating Santo Papa. Alam mo, yung nakita natin kahapon, kasi even yung mga secretaries, yung mga miyembro ng gabinete ng Pangulong Aquino ay nandun, at sinalubong ang Pangulong Aquino, ang Santo Papa. Gayon din yung mga staff at pamilya ng mga taga Malacanang. Yung mga babying nandun, mga kamag-anak din nila, at yung isang hawak-hawak ni Finance Secretary Cesar Purisima, anak niya pala. I see. Yung pinabless niya kay Pope Francis. Ang swerte naman yan. Father Moises, ito pong si Pope Francis, parang napakahilig po talaga sa mga bata. Kanya po talagang sinasabuhay. Ito pong turo ni God na mahalin po ang mga bata. Totoo kasi yung turo ng ating Panginoong Jesucristo na mahalin yung mga dukha, kasama dun yung mga maliliit, yung mga ina-abandon, lalo-lalo na yung mga walang lakas sa lipunan. Kaya makikita natin ang puso ng Santo Papa talagang yung pagmamahal doon sa mga taong nangangailangan. Kaya kung paano niya yakapin, paano niya kahalikan yung mga bata, ganun na lamang. At alam mo, Audrey, pagpasok naman itong si Pope Francis sa Palasyo ng Malacanang ay nag-sign siya doon sa guest book ni Pangulo at nagkaroon sila ng maikling pagpupulong at pagkatapos ito ay nag-deliver ng message si Pangulong Benigno S. Aquino III at si Pope Francis. Nagbigayan din sila ng mga regalo, kung saan nga yung regalo ni Pangulong Aquino sa Santo Papa ay mula doon sa natumbang century tree, century old na puno doon sa may loob ng Malacanang. At bukod dyan, sinabi Father Mox ang naging pahayag ng Santo Papa dyan sa loob ng Palasyo ng Malacanang ay ang paglaban sa korupsyon. Bakit po kaya ito ang sinabi ng Santo Papa? Kung susundan natin yung mga humiliya niya nakaraan, sabi niya, ang kasalanan napapatawad pero ang corruption hindi. Kaya talagang pinaglalaban niya yung katinuan, yung pagiging righteous, Kaya ayun, inaddress niya ang mga Pilipino, ang mga politicians, to fight corruption talaga. Opo. Alam mo, ni-recognize din ni Pope Francis itong resilience na ating mga kababayan doon sa Leyte at sa Visayas na tinamaan ng Bagyong Yolanda. Kasi kahit po na sobrang hirap nitong kanilang disaster na experience, and yet they remain standing and they remain faithful to our church. Ngayon naman, Father Mox, sabi rin ng Santo Papa na maging halimbawa sana ang mga taong simbahan, ang mga leader ng simbahan sa pamumuhay ng payak. Ano pong masasabi niyo dito? Ito yung mensahe niya nung nagpunta na siya sa Manila Cathedral nung kanyang pinangunahan ang misa, misa kasama ang mga obispo, mga kaparian, mga religious men and women of the church, pinapayuhan niya para siyang tatay na sinasabi, okay, si Kristo ang pinapahayag natin sa mga tao, Si Kristo na nagpakatao, tapos ipinakita niya ang tunay na halimbawa ng pamumuhay. Ngayon, kung ang mga kapatid nating mga kaparian medyo lumalagpas, doon sa pamumuhay na payak, ina-address niya ito na, hindi, balik tayo para ipahayag natin. Kasi hindi lamang sa salita natin ipapahayag Papakita natin sa ating gawa. Sabihin natin, lagi niyang kinoquote si St. Francis of Assisi na, pagpapahayag ng mabuting balita ay hindi lamang sa salita, sa gawa din. At gumamit lamang ng salita kung kinakailangan. Parang leadership by example. Tama, opo. Father Tama Mox, po yun. Kayo po ba? Kayo po ay nasa National Shrine of the Sacred Heart sa may Makati City. Sa inyo po bang hanay o dun sa may inyong simbahan,
ano pong gagawin ninyong adjustment dahil sinasabi na nga ng Santo Papa, gawin nating payak ang ating pamumuhay? Okay, totoo po, nasa Makati ako, no? Sabihin natin, ako, lugar ng mga sosyal, no? Pero hindi rin natin matatanggal doon yung presensya ng mga mahihirap. Alam mo, ang mga mahihirap doon, alam nila kung saan pupunta eh. Alam nila na pag nagpunta sila doon sa simbahan, meron silang matatanggap, meron silang makakausap na pare na makakaintindi sa kanilang kalagayan. At hindi lang maintindihan yung kalagayan, makiisa, magkaroon ng simpatya, no? Maintindihan kung ano yung pinagdadaanan nila. Kaya ipinapakita namin sa aming parokya, ayun, kung ano yung tamang halimbawa ng pamumuhay. Kung excess na ko, ito'y contrary doon sa gospel na itinuturo ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Father Moises, ito pong si Pope Francis noong nag-homily po siya sa Manila Cathedral kahapon, doon po sa kanyang unang mass, he spoke to the leaders of the church. Sinabi po niya na kayo po ay dapat maging living examples ng humility, ng simplicity. How do you take this order po from, or how do you take this message from the Pope? Ayun, siguro hindi naman lingid sa ating kaalaman kung paano siya namumuhay, no? Merong kababaang loob, merong kapayakan nga, no? Siguro yung pagpunta niya mismo sa mga mahihirap, kung paano yung pamumuhay niya doon sa Vatican, di ba? Alam natin na dapat nandun siya sa Papal Chamber, pero pinili niyang tumira doon sa isang apartment na kung saan maliit lang. Sabi niya nga, naku, paano ako titira dyan sa silid na yan ay binibigay niyo sa akin? Kasya ang 300 katao dyan, no? Kaya para sa aming mga pare, no, pwede naming sundan yon, no? Na ayun, sa silid, no, sa pananamit, no, tapos doon sa mga, sabi ko nga doon sa isang nag-interview, no, siguro tulungan rin kami mga pare, wag nyo kaming i-spoil, no. Opo. Malaking bagay yon sa amin, no, na hindi lamang kami, tulungan rin kami ng mga tao para mamuhay ng tama. Kasi Father, meron akong mga nababalitaan na syempre nireregaluhan ng mga kotse, ng mga trips abroad. Ibig sabihin po ba nito ay reject na po natin ang mga ganyang gifts from parishioners? Alam mo, merong mga nagbibigay na mga ganyan. Hindi natin sila masisisi, no? Pero ang mga ibinibigay na ito, hindi dapat personal lang, pare. Ito ay para sa simbahan, para dun sa mga nangangailangan. For example, may nagbigay, no? Dapat isi-share ng pari yan, eh. Kumbaga kami ay parang nagiging conduit or channel lamang ng grasya na tinatanggap. Sabihin natin, itong mga taong ito may pusong busilak, pagmamahal sa simbahan. Pero ibinibigay nila ito para sa katawan ni Kristo, yung simbahan. Alam mo, may magandang example dito, Father Mox, na ginawa ang Santo Papa. Ang napag-uusapan ngayon, may mga nagre-regalo sa pare, halimbawa sa akin, ganyan. May nabasa ko, merong Harley Davidson na mahaling motor ang Santo Papa. Alam niyo ang ginawa niya, Father Mox? Pina-auction niya ito. At ipinamahagi niya yung... Dinonate niya yung perang kinita nito. At saka, si Pope Francis daw, Audrey and Father Mox, pag daw may nagre-regalo sa kanya na mamahalin, especially, ang ginagawa niya, pinaparaffle niya daw ito. Does this mean, Father, na ganun din po ang gagawin natin kapag po may mga nagdo-donate sa ating simbahan? Kagugtong na sinasabi ko, pag may binigay sa pare, no? Hindi yun personal lang, pare. Ito ay dapat doon sa mga nangangailangan sa simbahan, no? Kung sasakyan ang binigay, no? Di gamitin ito para doon sa mga pangangailangan ng simbahan. Okay. Sa pagtatransport ng mga basic ecclesial communities, no? Sa pag-attend ng mga formation, di ba? Kung pera ang binigay sa pare, siguro makatulong sa pagpapakain ng mga nagugutom, di ba? Yun po. Okay. How about, Father, napansin ko din po kasi yung mga disenyo sa church, minsan po sobrang garbo. Ito pong mensahe po ba ng Pope? Ibig sabihin po ito, medyo babawasan na po yung pagkagarbo ng disenyo ng ating simbahan. Well, balansehin natin kasi yung aesthetic sa simbahan, meron rin ipinapahayag iyon, no? Yung kagandahan ng simbahan, ito'y isang pangliligaw ng Diyos sa mga mananampalataya. Kung sa labas ng simbahan ang nakikita nila yung kaguluhan, yung mga pangit na bagay, sana man lang pagpasok nila sa simbahan, makita nila yung kagandahan. Dahil sa kagandahan, ipinapakita rin ang mukha ng Diyos, eh. Yung face of God, pinapakita sa beauty. Kaya,
At doon sila makakaramdam, makakaranas ng kapahingaan. Kaya hindi natin pwedeng tanggalin, no? Ibahin yun, no? Pero siguro, nandun tayo sa gitna, no? Yung balance, no? Kasi kung sabihin natin, puro ornate gold, no? Siguro, maging source pa yun ng tukso doon sa mga Correct. mananampalataya, no? Kaya kadugtong ng katanungan mo, babawasan ba? Siguro, hindi natin babawasan, no? Siguro, pagandahin lang natin para bagang isang panliligaw doon sa mga taong pumapasok sa simbahan. Okay, sa puntong ito, Vivian at Father Mox, balikan muna natin yung naging encounter naman ng Santo Papa sa Mall of Asia Arena kung saan halos 16,000 tao ang dumalo kahapon. Okay, nakikita natin, Audrey, napakaraming mga kababayan natin, bata, matanda, mahirap, mayaman. Yung iba dyan, may mga sakit pa, no? Pero talagang nakipagsiksikan para lang masilayan ang ating Santo Papa. Kita niyo naman, El, at yung mga kababayan natin yan, hindi yan kadarating lang, ha? Oo. May iba dyan, 8 oras na naghintay. Umaga pa lang, nandyan na sila dahil inaasahan nga nila na daraan ng Santo Papa dyan. Many of them, Audrey, are waving their handkerchiefs. Kasi tulad ng interview natin kahapon, naniniwala sila na mayroong healing effect itong si Pope Francis. So, if they wave it, pakiramdam nila ay maaaring makapagpagaling yung kanilang dalang panyo ng sakit. Pero sabi nga ni Pope Francis, do not focus on me, but focus on the message na ipinapahayag niya, yung message ng Panginoon. Father Mox, kayo po ba? Anong sabi sa inyo ng mga nagsisimba sa inyo? Na sila po ba'y excited din na makita kahit saglit lang, masulyapan lamang ang Santo Papa? Opo, okay. Okay, talagang kinikilabutan, no, dun sa mga taong naghintay, matyagang nagmasi, tapos nagbantay sa Santo Papa. Biruin mo sa parokya ko, no, darating ang Papa nung unang araw, nung Huwebes, di ba, 5:30 siya darating, di ba? Nandun na sila doon sa lugar na dadaanan ng Santo Papa, alas 8 pa lang ng umaga. Tapos, alam nyo, dumaan ang Santo Papa, wala pang 5 segundo. Sabi nila, bawi lahat ng pagod. Yung init ng araw, yung pawis, yung gutom, binawi lang nung kahit na konting sulyap lang sa Santo Papa. Malaking bagay, no? Malaking impact para sa kanila. Father Moises, bakit po sa tingin ninyo ganito yung effect ni Pope Francis sa ating mga kababayan? Malaking effect kasi naramdaman kaagad natin na ang puso ng Santo Papa ay para sa mga mahihirap. Sa haba ng mga pinagdaanan ng Pilipinas, no, sa korupsyon, sa bagyo, paghihirap araw-araw, yung pakikipaglaban, naramdaman ng mga Pilipino na itong Santo Papang ito, naiintindihan kami, naiintindihan ang aming kalagayan. And alam nyo, Father, di ba, ito pong background ni Pope Francis, galing din po siya sa hindi maranyang pamilya, sa Italia, at nag-migrate po ang kanilang pamilya sa Argentina. So, in a way, naiintindihan po niya yung mga pamilyang Pilipino dahil marami po sa atin ay pamilya po ng OFWs. Hindi po ba, Father? Opo, totoo yun eh. Yung sa salitang kalye, merong pinaghuhugutan ang Yes, ating opo. Santo Papa, no? Alam natin ang Argentina, ayan po ay isang third world country, no? May kahirapan sa ekonomiya, nagkaroon rin po yan ng revolusyon, no? Kaya parang bakas yung yung karanasan ng Pilipino doon sa karanasan ng Argentina, no? Kaya ang mga tao naghihintay, ito Santo Papang ito nakapagbigay ng pag-asa sa bansang Argentina. Tayo ring mga Pilipino, huhugot tayo ng pag-asa na dulot ng ating Santo Papa. Opo, Father Moses, ito pong si Pope Francis, kanya rin pong pinaalalahanan yung mga leader ng simbahan to go out and reach out doon po sa mga nasa peripheries. Yun pong mga voiceless, yung mga marginalized, tulad po ng mga kabataan, disabled, and women. Ang atin po bang simbahan, particularly sa inyo pong parish, mayroon na pong effort to respond to this call of the Pope? Opo, marami pong effort na ganyan. Yung sinabi ng Santo Papa sa kanyang homilia, no? Kapag hindi mo minahal ang mga mahirap, yung poor, no? You are missing yung essence ng ebanghelyo.
No? Dahil ang puso ni Jesucristo ay para doon sa mga taong nangangailangan, sa mga poor. Kapag wala kang pagmamahal sa mga mahirap, naku po, no? Sayang yung tawag, sayang yung bukasyon. Ngayon, yung kasunod na tanong mo, meron ba kaming ginagawa sa simbahan namin? Opo, tinutulungan namin, meron po kami tinatawag na BEC, no? Of course, ito'y formation. Pero hindi lamang mananatili doon sa pagtuturo tungkol sa Biblia, doktrina. Tinutulungan namin ang mga tao tungkol sa livelihood, no? For example, meron kami sila na mismo yung gumagawa ng kandila, no? Tapos yung mga tao, syempre, yung mga mananampalataya, bibili. So lahat ng kinikita doon, no, itinutulong namin sa kanila. Yung paglilinis ng simbahan, no, for example, yung sa CR, no, may donation box doon. Lahat ng nalalagay doon, binibigay namin sa kanila. Tapos may mga medical mission kami. Tapos meron rin kami mga paralegal assistance, no? Tapos yung pagtulong ba talaga doon sa mga taong namumblema at nangangailangan. Ano mo, napag-uusapan pa rin, Father Mox, yung leadership by example, ano? May mga reports kaming nabasa na patungkol sa may Santo Papa na nung naging Pope na po siya, dyan sa may Vatican, may mga araw daw o may mga gabing lumalabas siya ng gabi kasama ang ilan lang na security para mag-evangelize doon sa mga lugar na hindi napupuntahan. At kayo po ba dyan sa may inyong simbahan, kayo po ba mismo rin kayong mga pare ay lumalapit din sa mga tao? Po, lumalapit po kami, no? Kasi mahalaga sa mga mahihirap yun na hindi lamang nila kami nakikita doon sa altar na nagsasalita. Yung bagang lumalapit kami at inaabot namin ang aming mga palad sa kanila. Ulitin ko lang yung sinabi ni Santo Papa nung last year yata yan, isa sa mga homily niya. Kapag meron lumapit sa yung isang dukha na mamalimos, no? Ano ang gagawin mo? Ang ginagawa dapat, sabi, tignan mo siya sa mata niya. Tapos pag tinignan mo siya sa mata, iabot mo ang itutulong mo, yung limos mo. Tapos hayaan mo yung kamay mo, mahawakan ng kanyang kamay. At madungisan ang iyong kamay para maintindihan mo ang kanyang sitwasyon. Alam mo, sa pagpunta namin doon sa labas, nagpapamano kami, di ba, doon sa mga of course, no, ang kamay namin, pagbalik namin, madumi, pero baliwala sa amin yan Kasi mas mahirap yung pinagdadaanan nila. At ang mahalaga sa kanila yung presensya ng pare. Opo, Father Moises, as a matter of fact, ito pong pero meron pong mga ibang nagsasabi doon regarding po sa inyong sinabi na pagtulong po sa mga pulube, sa mga mahihirap. Meron naman po mga nagko-contradict saying na kapag po tinulungan po particularly yung street children ay it will push them to do it again and again. What is your reaction on this po? Okay, gumawa rin ng magandang komento ni Archbishop ni Lingayen Dagupan Archbishop, tapos presidente rin po ng CBCP, si Bishop Soc Villegas po. Sabi niya, kayong mga pare, pag may nanghingi sa inyo, huwag kayong mag-alala kung niloloko kayo. Huwag kayong mag-alala pag dinouble cross kayo ng mga taong yaon. Kasi walang tutulong sa kanila. Kayo lang. Tapos ulitin ko lang sinabi ni Saint Gregory, no? Itong mga taong nangangailangan na ito, tinutulungan nyo sila dito sa lupa. Pero tinutulungan nila kayo pumasok sa langit. Dahil walang papasok sa langit, ito tandaan natin, walang papasok sa langit na taong makasarili, walang pakialam, at walang puso para sa mga nangangailangan. Alam mo, Father Mox, yan na rin siguro yung pinaka-essence ng tema ng pagbisita ng Santo Papa, ang mercy and compassion. Okay, Father, dito sa may, ito na po, nakikita natin sa monitor natin ngayon na ito na nga yung pagpasok ng Santo Papa sa Mall of Asia Arena, kung saan 16,000 katao ang estimated na dumating dyan kahapon. At binigyan din dyan ng Santo Papa ang kahalagahan ng pamilya sa kanyang pakikihalubilo sa mga pamilyang yan kahapon. Sa kanyang mensahe sa mga pamilya, sinabi ng Santo Papa na marami na ngayon banta sa pamilya. At ang pinakamalaking bantaan niya rito ay yung ideological colonization. Father, can you explain about this kung bakit ito ang tinukoy ng Santo Papa? Oo, kasi sa Biblia merong ipinahayag yung revealed truths ng Biblia na merong pamilya na modelo. At ang binigay sa ating modelong pamilya ay si Maria, Jose, tsaka si Jesus. Ngayon, ang lipunan ay balak
na sirain itong modelong ito. Kaya nga marami na tayong napapakinggan na iba-ibang klaseng forma ng pamilya, no? Iba-ibang setup, no? For example, ang nanay at tatay ay hindi na nagsasama sa isang bahay, o kaya ang nanay at tatay magkaiba ng kwarto, ang mga anak ay hindi na umuuwi ng bahay. Ito yung mga ideological colonization na pilit na sinisira kung ano talaga ang esensya ng pamilya. Isang pagbubuklod dapat ang pamilya. Ang pamilya dapat ay pagpapahayag ng pagmamahal. Ang pamilya sana ay nagpapahayag rin ng pananampalataya. Ngayon, kung merong mga elemento galing sa labas, ay masisira. Masisira kung ano ang ipinapahayag ng Biblia tungkol sa pamilya. Alam mo, Father Mox, sinabi rin ng Santo Papa dyan nga sa kanyang encounter with the family sa MOA Arena kahapon, na matutong magsabi ng no at yes kung nagkakaroon na ng banta sa kanilang pagsasama ang isang pamilya. Bakit po kaya ito ang tinukoy ng Santo Papa? Oo, no, kinakailangan talaga we have to be firm and steadfast sa ating sa ating pananampalataya, yung conviction ba natin, no? Yung conviction, kasi mahilig tayong mag-compromise, no? Natatakot tayo kung saan na lang tayo dali ng agos ng mundo. Pero sabi ng Santo Papa, no, kinakailangan, yes, your big yes is necessary, no? Para makita talaga nila na kung ano ang pinapahayag ng Diyos sa tao. Naalala natin yung yes ni Maria, no? Yung yes ni Jose sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Conviction, Father. Conviction. Kaya kung it will threaten your faith, yung pananampalataya mo, you have to say no. No? Huwag kang matakot kung ang mga tao, lalayuan ka. For as long that you are standing at the side of the truth, you have to say no. No? Pero kung ito ay kung ikaw ay dinadala ka na sa kasalanan, no? Sabihin mo rin, no, no, hindi pwede yan. Sisirain yan ang aking pananampalataya at ang aking pagkatao. Alam mo, Audrey, nakikita natin dito sa video na ipinapakita natin ngayon sa ating monitor, yung spontaneity nitong si Pope Francis, kasi mayroon siya yatang dapat dadaanan pero hindi siya doon dumaan. Mas pinili niya na dumaan at sa mga tao, makahalubilo sila, makamayan at mabless sila dito sa Mall of Asia Arena para hindi naman mabigo yung mga nag-antay sa kanya umaga pa lang dyan sa Mall of Asia. Alam mo yung kanina, yung kanyang binate na may naka-wheelchair, na may Down syndrome, yun ay napakalayo pa ng pinanggalingan nun para lang dumating dyan sa Mall of Asia Arena at makita ang Santo Papa. At regalo niya nga sa Santo Papa, yung hawak-hawak niya kanina na Virgin Mary na cross-stitch, na siya pa mismo ang gumawa. Ginawa niya yun sa pamamagitan ng, alam mo yun, medyo hirap dahil hindi naman functional yung kanyang kamay at saka paa masyado, pero nagawa niya pa rin yung cross-stitch na yun at naihandog niya sa Santo Papa na kung makikita mo, dahil hindi naman masyadong marunong sa English yung itong bata, no? At gayon din, ang Santo Papa naman ay hindi din well-versed sa English language, nung naunawaan niya na para sa kanya pala yung cross-stitch ng Mama Maryng yon, may nakita mo parang nagulat yung Santo Papa, no? Alam mo, marami rin tayong nakapanayam na mga bata dyan, 4 years old, 5 years old, 7 years old, and yet tiniis nila yung hirap ng siksikan, yung init ng araw, at nung nakita daw nila si Pope Francis, sobrang saya daw nila. Sabi nila, ang ganda daw pala ng ngiti ng ating Santo Papa. Okay, sa puntong ito, no, ang schedule ng Santo Papa ngayon ay magpupunta siya sa may Eastern Visayas upang bisitahin ang mga kababayan natin doon na lubhang naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Ito nga po, nakikita na natin siguro ngayon ang live na kuha natin. Sa Quirino Avenue yan, Audrey. Ito ata yung advance party. Okay? Oo, chinecheck nito yung dadaanan ng ating Santo Papa mula sa Apostolic Nunciate Church sa Pasay City patungong Villamor Air Base. Nakikita natin sa Quirino Avenue na mayroon pa rin tayong mga kababayan na gusto pang humabol at masaksihan ang ating Santo Papa. At nariyan din, nakalinya na ang ating police force na nag-form ng human chain para masiguro na wala sa ating mga kababayan ang magbe-break sa rules na sinet nila na lalabas doon sa
area na inalot nila para sa mga mamamayan. Alam mo, Father Mox, may advice kahapon si Vivian, ano? Sa mga kababayan natin dyan na nag-aabang sa may Santo Papa. Na yung iba kasi dahil nga ang laki na ng silbi ngayon ng mga gadgets, ng mga cellphones, sabi ni Vivian, kung ako yung nandyan, saka na yung cellphone na yan, marami akong pwedeng i-copy sa may internet. Ang gusto kong mangyari, makita ko ng personal sa mata ko ang Santo Papa. Totoo. Oo, hindi rin natin mawala sa hindi rin natin masisi itong mga taong naghintay, ating mga kapatid, kasi gusto nila ng remembrance, no? Pero totoo yung sinabi ni Vivian, no? Gusto kong kumaway, gusto kong makita, gusto kong titigan, gusto ko sa isip ko bumakat yung yung imahe ng ating Santo Papa. Kasi nga, vicar siya ni Cristo dito sa lupa, no? Nakahanga-hanga yung sinabi mo ngayon, Vivian, ha? Oo. Ito naman ang live nating kuha mula sa Villamor Air Base, kung saan nga hinihintay na rin ang pagdating ng Santo Papa. At kita niyo naman po, may mga kababayan tayo nagdala pa ng mga sanggol na umaasa na mabibless ito ng Santo Papa. Sana naman malapitan din yung sanggol na yan at mabless ng personal ng Santo Papa, even na nagmamadaling siya papunta ng Tacloban. Oo, nakikita rin natin, mayroon din dyan mga empleyado ng ating Philippine Army, Philippine Navy na nariyan para masaksihan at makita ng personal ang ating Santo Papa. Nagdala sila ng Philippine flag, pati na rin ng flag ng Vatican State para salubungin ang ating Santo Papa at ihatid sa eroplanong sasakyan niya patungo ng Villamor, patungo ng Leyte. Okay, I wonder, Viv, kung anong sinakyan ng Santo Papa ngayon, dahil kung kahapon, hindi siya nag-Pope Mobile na naka-open, sumakay siya sa isang kotseng parang Volkswagen. Yes. Parang wagon type. Oo, papunta ng Malacanang. Pero Papunta ng paalis, Malacanang. dala niya yung isa pa niyang Pope Mobile na puting pick-up at kung saan siya ay nakatayo. At kitang-kita, hindi ito bulletproof at kitang-kita siya ng ating mga kababayan. Doon siya paalis ng Malacanang papunta sa Manila Cathedral. Pero dito sa ating video, Audrey, nakikita natin na mapayapang nag-aantay ang ating mga kababayan, particularly dyan sa Quirino Avenue at sa Villamor Air Base, at kitang-kita ko na ang saya-saya nila, Audrey. Very excited, kita-kita sa kanilang mga mukha. Okay, alam mo, kanina nagbo-monitor na ako as early as 4 a.m. Sa radyo. May mga naka-witness na may pumasok as early as 4 a.m. na parang food delivery, para sa catering. Mukhang maaga rin nagising ang Santo Papa. Kahit pa ang dami niyang ginawang bagay kahapon. Alam mo, sabi, dun sa nabasa ko, 5 hours lang daw natutulog itong si Santo Papa. Well, which is very understandable kasi marami talagang trabaho ang isang head of state, and apart from that, siya talagang focus yung kanyang, tinutuon niya ang kanyang oras at ang kanyang atensyon sa pagpapalaganap ng salita ni Cristo, particularly sa pagpapalaganap nitong mercy and compassion na tema ng kanyang pagbisita dito sa Pilipinas ngayong 5 days. At sana naman, bigyan pa siya ng Panginoon ng lakas, dahil alam naman natin, 78 years old. Medyo tayo nga, bumiyahe lang tayo, nahahapo na tayo sa ganitong edad. What more sa ganyang edad? Si Father Moises, do you have trivias to share regarding our Pope? Totoo yun, 78 years old na ang ating Santo Papa. To mention also, nung 21 years old siya, nagkasakit siya ng pneumonia. No? That was also the beginning na pumasok siya ng seminaryo. At alam mo, dahil doon sa sakit ng pneumonia, nagdulot ito ng, yung tinanggal ba yung portion ng kanan, yung baga niya, yung lungs niya. Kaya, it's so amazing to see the Holy Father, sa kanyang katandaan, may kulang sa kanyang sistema, sa kanyang baga, yun yung lakas niya, nakakapagpatuloy siya. Tapos siguro dahil disiplinado ang ating mahal na Santo Papa, kaya siya'y nananatiling malusog. Kanina, Father Mox, sabi mo, Vicar of Christ. Bakit po tinatawag na Vicar of Christ ang Santo Papa? Siya yung representative ni Cristo dito sa lupa. Alam naman natin, ang mga Santo Papa, ang authority niya nanggaling kay Pedro. Kay Pedro, ipinagkatiwala ni Cristo
ang simbahan, no? Naalala natin, sabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang ating simbahan, ang aking simbahan. Kaya, ang authority ni Pope Francis galing kay Pedro, makikita rin natin sa kasaysayan, walang pugnat itong ipinasa. Merong apostolic succession na tinatawag. Kahapon po, ito, balikan natin yung video kahapon ng encounter ng Santo Papa sa mga pamilya dyan sa may Mall of Asia Arena na ang bilang ay nasa 16,000. Hinimok ni Pope Francis, Father, ang mga pamilyang Pilipino na nakaharap niya dyan sa may Mall of Asia na maging halimbawa sa buong mundo. Ayon sa Santo Papa, ang mga pamilya ay dapat maging blessing, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Sinabi pa ng Santo Papa na dapat din daw maging halimbawa ang pamilya sa pagmamahal, pagpapatawad, at pag-aaruga. Father, ano po masabi niyo dito? Opo, tama. Kasi tayo mga Pilipino, hindi lamang tayo para sa Pilipinas, no? Lalo na, alam natin, nasasaksihan natin na marami. Sabi nga ni Father Lombardi, Federico Lombardi, yung spokesperson ng Vatican, sabi niya, kahit saan ka magpunta, nandun ang Pilipino. Pero ang Pilipino, di ba? Kalat-kalat po tayo. Iniisip ko, sa Alaska ba may Pilipino? Meron rin tao, no? Oo, ang Pilipino, hindi lang dala niya ang sarili niya, dala niya rin ang pananampalataya, no? Kaya yung identity niya bilang Pilipino, sinasamahan ito ng identity niya bilang isang Kristiyano. So sa pagiging Kristiyano yung sa lugar na yon, ipinapahayag niya rin si Kristo. Alam mo, regarding that point, Father Moises, itong si Pope Francis, kinwento niya rin yung encounters niya with certain Filipinos noong siya ay nakipag-meet with Jesuit priests kagabi. This is an impromptu schedule kasi wala ito sa schedule ng Santo Papa, and yet minit niya yung Jesuit priests, 40 Jesuit priests dito sa Pilipinas. Sabi ni Pope Francis, ito daw mga Pilipinong kanyang nai-encounter, talaga daw nakikita niya yung devotion and yung faith in God mula sa kanila. Talagang nadadala nila kahit na nasa ibang bansa na siya. Anyway, going back po dito sa encounter with the family sa Mall of Asia kahapon, Father, bahagi rin po ng homily nitong si Pope Francis, yung binigyan po niya ng kahalagahan yung pahinga. Sabi po niya, kahit gaano tayo kaabala, kasi sa panahon ngayon, tayo very, of course, because marami tayong pangangailangan, we have to work, karamihan sa oras natin ay tinutuon natin sa pag-aaral, sa paggawa ng household chores, sa pagtatrabaho, and sometimes nakakalimutan na natin magpahinga. Pero according to Pope Francis, ito daw rest hindi dapat binabaliwala kasi sa rest maaaring nating marinig ang salita ng Diyos, and that is one of the most important things that we have to hear para marami tayong ma-accomplish. Opo, Vivian, 3 punto yung binigay ng ating Santo Papa. Una nga, to rest with God. Second, to rise up. At yung pangatlo, sabi niya, to be the prophetic voice for this generation. Yung pinupunto mo, sabi niyo, to rest, no? Of course, not only yung physical rest, sabi niya yung spiritual rest, no? Yes. Tapos ginamit ng Santo Papa yung salitang panaginip. Opo, Sabi niya, ang daming kinilig doon kasi sinabi niya, if you lose the capacity to dream, no, yung panaginip, you will also lose the capacity to love, no? Ang daming binigay niya. Sinabi niya na yung mga magnobya, no? Ang lahat ng yan ay nagsisimula sa isang pangarap o panaginip. Napapanaginipan mo yung iniirog mo, no? Sa pamilya, no? Gusto mo magpamilya, no? Napapanaginipan mo yan. Doon nagsisimula ang lahat. At doon ay nakukuha sa pamamagitan ng rest, spiritual rest. At ayun rin yung pakikipag-usap mo sa Diyos. Tapos he made reference nga kay San Jose na kung saan nakipag-usap sa kanyang anghel ang mensahe ng Panginoon pinaraan doon sa pamamagitan ng kanyang panaginip, no? Doon niya nakausap ang Diyos, no? At doon niya nga sinabi, no? Doon niya pinahayag na, sasamahan niya si Maria sa kanyang pagdadalang tao. Di ba? Ayan. Alam mo, Father, na yun nabanggit nyo kanina, no? It also struck me, yung kanyang mensahe na yung panaginip, na wag niyong kakalimutan yung dreams ninyo with your loved ones. Kasi minsan, pag nag-aaway tayo, nakakalimutan na natin yun Parang we forget it. Kapag sa mga ganong challenging and trying times, we have to remember, yung mga dreams na nabuo natin with them noong panahon na masaya pa. And with these dreams, makakatulong to na ma-mend kung ano man yung mga misunderstandings natin.
Oo, sabi nga may balita, sa labas daw ng MOA, nung sinabi ng Santo Papa yung girlfriend-boyfriend, Yes. ang dami daw nag-iiyawan, no? Talagang kinilig sila doon sa ibinatong mensahe ng Santo Papa. Okay, pakinggan po natin si Pope Francis sa kanyang encounter with the families. Dear families, dear friends in Christ, I'm grateful for your presence here this evening and for the witness of your love for Jesus and His Church. I thank Bishop Regis, Chairman of the Bishops' Commission on Family and Life, for these words of welcome on your behalf, and in a special way, I thank those who have presented testimonies. Thank you. And have shared the life of faith with us. The Church in the Philippines is blessed with the apostolate of many movements dedicated to the family. And I thank them for their witness. The scriptures seldom speak on St. Joseph, but when they do, we often find him resting. As an angel reveals God's will to him in his dreams. In the Gospel passage we have just heard, we find Joseph resting not once, but twice. This evening, I would like to rest in the Lord with all of you. I need to rest in the Lord with the families. And I remember my family, my father, my mother, my grandfather's mom. Today I rest with you. And I would like to reflect with you on the gifts of the family. But first, I would like to say something about the dream. But my English is so poor. If you allowed me, I ask Mr. Miles to translate, and I speak in Spanish. A mí me gusta mucho esto de soñar en una familia. I like this idea of dreaming in a family. Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante 9 meses. Every mother and father dreams of their son or daughter in the womb during 9 months. ¿Es verdad o no? Is it true or not? Soñar cómo será el hijo. To dream how will your daughter or son be. No es posible una familia sin soñar. It is not possible to have a family without such dreams. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. When you lose this capacity to dream, then you lose the capacity to love, and this energy to love is lost. Por eso les recomiendo que a la noche, cuando hacen el examen de conciencia, se hagan también esta pregunta. ¿Hoy soñé con el futuro de mis hijos?
I recommend that at night, when you examine your consciences, ask yourselves, today, did I dream about my sons and daughters? Hoy soñé con el amor de mi esposo, de mi esposa. Did I dream of the love of my husband or my wife? Hoy soñé con mis padres y mis abuelos que llevaron la historia hasta mí. Did I dream of my parents, my family? Es tan importante soñar. Primero de todo, soñar en una familia. No pierdan esta capacidad de soñar. It is so important to dream, and to dream in the family. Please don't lose this ability to dream in this way. Y vivir quit. Y también cuántas dificultades en la vida del matrimonio se solucionan si nos tomamos un espacio de sueño. And how many solutions are found to family problems if we take time to reflect. Si nos detenemos y pensamos en el cónyuge, en la cónyuge, If we think of a husband or wife, y soñamos con las bondades que tiene, las cosas buenas que tiene, and we dream about the good qualities that they have, por eso es muy importante recuperar el amor a través de la ilusión de todos los días. Nunca dejen de ser novios. don't ever lose the illusion of when you were boyfriend and girlfriend. Very important part. Joseph's rest revealed God's will to him. In this moment of rest in the Lord, as we pause from all many daily obligations and activities, God is also speaking to us. He speaks to us in the reading we have just heard, in our prayer and witness, and in the quiet of our heart. Let us reflect on what the Lord is saying. Alam niya, ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina, ano, na yung binanggit ng Santo Papa tungkol sa wag mong tanggalin yung panaginip mo sa minamahal mo, no? Nakinikilig yung mga nandoon sa may loob ng Mall of Asia Arena nang binanggit ito ng Santo Papa. At kitang-kita, Father Mox, sa karakter ng Santo Papa na spontaneous siya at humorous. Meron din siyang masayahing side, ano? Oh, alam mo, dito nakita natin sa kanyang mensahe sa mga pamilyang dumalo dyan sa Mall of Asia kung bakit siya tinawag na People's Pope, ano? Kasi noong dumaan siya, nakasalamuhan niya ang mga tao, mayroong mga nagtanong sa kanya at mayroon siyang naka-ready na mensahe para sa kanila in English. And yet, he chose to talk to them and to answer their questions in Spanish kasi doon siya mas fluent at pinatranslate na lamang niya doon sa kanyang spokesperson. Okay, so samahan niyo pa po kami sa special coverage ng Media ng Bayan. Magbabalik pa po ang Pope Francis sa Pilipinas.